Magandang araw mga kaibigan. Ako nga pala si Joaquin Nido Rodriguez mula sa Isang Baitang. Ngayon gusto kong ibahagi sa inyo kung paano maging matalino mamimili sa araw-araw. Alam niyo ba, sa panahon ngayon, ang bilis maubos ng pera ng mga tao. Minsan, akalain natin nakakatipid tayo kasi sa sale, pero pag uwi natin, mapapaisip tayo, teka, kailangan ko ba talaga ito? Kaya dapat natin matutunan kung paano mag-isip bago bumili at kung paano pumili ng mga produktong sulit, matibay at mapapakinabangan natin sa ating buhay. Ang pera hindi lang basta dumadating, pinaghihirapan ito ng ating mga magulang. Kaya bilang mga estudyante, kahit allowance na ang hawak natin, importante pa rin na alam natin kung paano ito gamitin ng tama. Kaya tara na, samahan niyo ako sa itong video habang pag-uusapan natin kung paano maging matipid at responsable sa pamimili. Una sa lahat, ikumpara natin ang presyo at kalidad ng mga produkto. Hindi ibig sabihin na mas mahal ay mas maganda na agad. Minsan, may mga mas murang brand na pareho lang lamang ang kalidad sa mas mahal. Halimbawa, bibili ka ng shampoo na may tatak na sikat at mahal. At isa naman ay hindi. Kilala, pero marami ang laman. Tignan mo muna ang gram o milliliter. Minsan kasi, pareho lang ang presyo pero mas marami pala yung isa. So mas sulit yung mas marami. Tip ko sa inyo ay mag-lista muna kayo ng bibilin bago pumunta sa tindahan para hindi kayo matempt o bumili ng mga kung ano-ano. Kasi minsan dahil may extra tayong pera, nakapabili tayo ng hindi kailangan. Expiration date. Lalo na kapag pagkain o inumin ang binibili natin, dapat natin basahin ito. Kasi halimbawa, kung bibili ka ng gatas o tinapay, siguraduhin mo na hindi pa yun expired. Kasi pag uwi mo, at sira na pala o panis na pala yung binili mo, sayang naman yung pera at yung ginastos mo. Bukod sa expiration date, tingnan din natin ang mga ingredients na nilalaman nito. May mga produkto kasi na may chemical o mga sangkap na nakaka-allergy sa iba. Halimbawa kung sensitive ito sa bango, basahin mo muna kung ito ay fragrance free ba. Ang tip ko sa inyo, kapag hindi nyo alam ang nakasulat sa label, pwede nyo naman tanongin ang tindero kung ano ang laman nito or mag-search muna kayo sa internet para sigurado. Iwas tayo sa mapanlin lang na produkto. Minsan kasi, maganda lang ang packaging at maganda ang design at may picture ng artista. Pero pag ginamit mo, hindi pala ito maganda. May pagkakataon din na pala fake yung item na binili mo. Halimbawa, gusto mong bumili ng branded na earphones sa online. Tapos ang ganda pala ng picture. Ang ganda, nagandaan ka. Pero, pag bili mo at pagdating sa bahay mo, ito ay pangit ang quality o kalidad. At ito parang ay hindi tugma sa nakita mong picture o description sa online. Kaya bago ka bumili, magbasa mo ng reviews kung ito ay totoo o peke. At pangapat, lagi tayo humingi ng resibo. Alam kong minsan nakakalimutan natin to, pero lalo na pag nagmamadali tayo. Pero ito ay sobrang important. Dahil ang resibo ang patunay na bumili ka talaga ng iyong produkto na yun. Halimbawa kung bumili ka ng bag, tapos pag uwi mo ay sira pala. Kung may resibo ka, pwede mo itong ibalik o ipalit sa bago. Kung wala kang resibo, mahirapan kang patunayan na doon mo talaga binili. So yun mga kaibigan, tutunan na natin ang pagiging matalinong mamimili sa bawat araw. Hindi lang basta tungkol sa pagtitipid, ito ay pagpapakita ng disiplina at responsable ng pagdedesisyon. Kapag muna tayong pumili ng tama, nakakatulong tayo sa ating sarili at sa ating pamilya. Kasi kapag di tayo bumili ng sayang o sira na produkto, mas konti ang basura at mas matipid tayo sa gastos. Kaya tandaan natin, basahin ang label, ikumpara ang presyo at kalidad, magtanong bago bumili at humingi ng resibo. Muli, ako si Joaquin Rodriguez at sana nakatulong ako sa inyo paano maging responsable sa pamimili sa ating buhay. Huwag kalimutan i-share at i-like ang video na to kung may natutunan ka. Maraming salamat sa pakikinig.